O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka na bakit tila sinasarsuela nila mga kababayan itong investigasyon laban sa korupsyon na sana matutumbok na mga kababayan, ililihis na naman, kikreate na naman mga kababayan ng panibagong mga intriga, magdadivert na naman mga kababayan ng usap-usapan, magpapasabog lang kung ano-ano at ang investigasyon mga kababayan, pinaliko-liko. Oh, ayon mismo sa political analyst mga kababayan na si Malu Piquia ay ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Dahil kung siseryosohin nila ang investigasyon mga kababayan ang lahat ng ito ay papunta sa kanila. Papalapit ng papalapit sa Palasyo Malacanang mga kababayan. Ano sila siya nga? Kahit ganyan yan mga kababayan, mambubudol yan Mambubudol yan mga kababayan. Natural, isasarsuela nila yan dahil papunta sa kanila mga kababayan ang lahat ng iyan. Dahil ayon dito sa political analyst na si Malu Piquia, sina Romualdez nga at mga Marcos mga kababayan ang mastermind talaga. Panoorin niyo po ha. So ano parang nagiging sarsuela na lang po ba Sarsuela! ito? Sa tingin nyo, ayaw pong tumbukin, hindi ba kaya? Hindi, Ricky, kasi papalapit ang papalapit sa palasyo. Diba? Papalapit sa Palasyo Malacanang. Lahat talaga mga kababayan dawit. Dawit si Sandro, dawit si Ngagva, dawit si Admiral, Diyos ko Lord. At siguro no, kung iisipin mga kababayan at kung susuriin mabuti, malamang yung dalawang anak pa niya mga kababayan, baka mayroon pa yang bigyan pa yan ng mga proyekto. Diyos ko Lord. Yung dalawang hindi politician. Pwede pa kitingnan. Doon sa mga documents na na-release, meron ng ES, hindi natin alam kung si Bersamin. meron ng SAP, Si Sak na Lagdameo. ang kay Congressman Sandro Marcos. Si Sandro, lalong-lalo na si Sandro. Ang papalapit. Papalapit ng papalapit sa Malacanang. Sandali lang, kami ang nagsimula nitong Correct. Correct pa ang media mga kababayan. Nauutok kayo dyan sa pautot nila mga kababayan na sila daon nag-umpisa ng investigasyon. Kagaya lang yan ng mga kababayan na criminal na Criminal minds nga. Di ba lagi nating nakikita mga kababayan na yung sino pa yung mga suspect talaga. Sila nagkukunwari mga kababayan na nagsumbong. May pinatay doon. Ganyan sila pa mga kababayan. Tapos tutulong pa sila sa investigasyon only to know later on na sila pala ang suspechado. Sila ang culprit. Yan criminal mind. Ginagawa ngayon, in-apply ngayon mga kababayan dito sa gobyerno. Yung corruption, di ba? Oo. Bakit naman kami nga nagsimula. Sa strategic communication, ang tawag doon, circling the wagon. Circling the wagon. Protektahan talaga namin. Understandable yung proprotektahan nila ang Pangulo. Pero, Ay, Diyos ko. ang Senado, Ito kung gusto nyo talaga ng talaga accountability mga kababayan, mag-demand kayo na mag-resign na si BBM para umusad mga kababayan ang makatotohanang investigasyon para mapairal natin ang hustisya. Dahil walang patas na investigasyon mga kababayan hanggat andyan yan sila Ngagba dahil sila nga ang nasa likod nito. The greatest heist in the Philippine history mga kababayan. is a separate branch. Oo. Ma'am, ito na nga po, nasabi niyo na nga, parang pinoprotektahan po yung palasyo kasi as you said, di ba, papalapit dito sa Malacanang. Pero ang Malacanang nga po, ang nagsimula niyan, itong investigasyon na Ugas! Kasasabi nga lang ni Malu na pautot lang yan. ito. Do you honestly think, nung inumpisan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos, nung kanyang huling sona na Gonggong Marcos? O Bongbong? Inumpisan niya po yung investigasyon. Wala po talaga siyang alam na may Ay, nako! Huwag ka nang magbulag-bulagan media, please. Nang uulol pa mga kababayan. Script yan ni Claire Castro na fake newser silang ang Malacanang ay may kaugnayan o yung mga kaalyado niya ay may kaugnayan dito sa bubuksan niyang Pandora's box. Do you think he was innocent? Do you think he's innocent? Do you think or akala lang niya iikot-ikot lang? Ricky, I Kasasabi na nga lang niya na circling the wagon. Nakikinig ka ba, Iha? used to be in government for 15 years. Nothing happens without the knowledge Nothing of the president, happens. especially when it comes to budget. Yung release, yung merong concept Release, for later release. Alam yan ni Ricky, no? Yung for later release, kailangan ng go signal ng presidente. Yan mga kababayan talaga. Yan ang exact point. Na walang lahat mga kababayan, kontrolado ng presidente. Hanggang sa kaliit-liitang bagay.
So, dito, wag mong sabihin wala siyang kaalam-alam, trilyon ang nanakaw mga kababayan. Gaya na ang sabi ni Munsod, stupid ka. Sa tingin daw ni Lacson, stupid dahil mga kababayan, hindi daw alam ni BBM, wala daw siyang kamalay-malay. So, he really think that the president daw is stupid. Notice of cash allocation at SARO, kailangan ng approval ng DBM. Pero yon kailangan may sulat. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Ako, ang sense ko, hindi niya siguro akalain na malaki ang lawak ng nangyari. Posible na ilang tao lamang yung nakakaalam. Pero pagdating sa House of Representatives, kitang-kita naman inalaw niya si Speaker Martin to control the show in the House of Representatives. Kaya nga ganun yung tenor niya na ilang pa bang bahay, ilang pa bang Ferrari, di ba? So, yung sense ko, alam niya. Ang problema lang, Ricky, dun sa campaign na yon, walang exit strategy. Walang exit strategy. Magkuhan ng anti-corruption, pero sandali lang, paano tatamaan ang mga kasama ko? And you have to understand, this is a Rainbow Coalition. They have majority, that's a super majority. Rainbow Coalition. So, hindi mo alam kung yung ba ay ginawa lamang niya para sa SONA o ginawa lamang niya sa tugon ng bayan. Remember, sa SONA rin nagsabi na tapos na ang 5,500 flood control projects. Hindi umulan. Inulit mo na naman, nakalimutan na sana namin yung 5,500 blood control na budol ni Marcos. Ay, nako, bangag. Yabang pa mga kababayan, puro pala kurakot. Kaya nagalit ang taong bayan. So, I think the Flagship diversionary tactic was good, but when confronted with all the mess, you have to deviate. So, kaya iwas ng iwas, hindi tuloy maintindihan ng taong bayan. Ano ba? Alam nyo, ang taong bayan nag-decide na eh. Ang bayan, ngayon ay lumalaban. Alam na kung sino ang mastermind. Sino ang mastermind, Malo? Although, alam na natin. No need to ask mga kababayan sino ang mastermind. Hihintay na lamang sila na ang leader nila na binigyan nila ng mandato ay magsalita kung anong nalalaman niya o humingi ng paumanhin. Kasi ito, para mo sabihin hindi mo alam. Seriously, 1.5 trillion combined for 3 years? You wouldn't know? Diba nakakabahan? Lalo na pag nakita natin, kaya ako parati kong kinukol, DBM, come on, Senator Lacson, call DBM. Because dun sa DBM, makikita natin how program appropriations were Release. funded. And how it... Oo nga mga kababayan, dahil ang nagpaparelease ng yung program, si Bangag. Siya mga kababayan ang nagbibigay ng go signal para ma-release ang program funds. Was released. So meron dun sa program, yung line item, na ginamit para pondohan lamang yung UA. Illegal yun. Illegal. So sa tingin ko, it will open really, that Pandora box will be unwieldy for the leader. But since he already started it, and you want to clean the system, systemic na eh. What are you going to do? Hide certain parts? Pull certain puzzles and the total picture incomplete? So, Miss Malu, parang correct me if I'm wrong, no? Hindi the president didn't think it through. Kumbaga, akala niya Hindi niya hanggang dito lang, pinag-isipan. tapos nakulat siya na umabot pala sa Siguro, nung panahon na ayun mga kababayan, gaya nga sabi ni Amy, baka vangag siya nung panahon na iyon na inisip niya mga kababayan, eto na. Maghihiro-hirodes na ako dito. Hindi niya na-estimate mga kababayan na makukuryente pala siya later on. nunuk-nunukat at yun na nga, babalik sa kanya as head of sabi mo nga, nothing goes without the signature of the president. So ano pwedeng maging exit plan? Ano yung pwede, he has less than 3 years, diba? Walang exit plan. Wala talagang plano na mga kababayan yan. Kaya kawawa.
Makukulong yan habang buhay kung hindi yan tatakas, mga kababayan. 2 years na lang, actually na nga, 2.5 years. Ano po yung pwedeng maging exit plan niya? Wala. Para po masalba niya yung kanyang legasiya. Kasi Wala ng legasiya. Anong pinagsasabi mong legasiya? Sirang-sira na, mga kababayan, ang legasiya niya. Ang kanyang legasiya, mga kababayan, is manatili yung kanilang imahe as kurakot. natatandaan ko, nung siya po ay tumuntong, bago nga halal pa lang siya ng presidente, talagang siya na ayaw niya masundan yung naging legasiya ng kanyang tatay na diktador. Sinabi ba niya? Hindi naman. Spekulasyon niya lang iyon, pero ginagaya-gaya nga niya ang mga ginagawa ng kanyang ama, na picture taking, mga kababayan, doon sa mga palayan, no? Cringe. Tapos wala namang picture lang, hanggang picture lang, mga kababayan. 'Di ba? Mas ngayon siya, unity nga siya 'di ba? Talagang he reached out the olive branch to so many of his opponents. So ano sa tingin niyo po pwedeng maging exit plan po ng Pangulo? At the same time po, Anong masalba exit rin plan? po ang ekonomiya at imahe po. Nothing is, wala nang plano. Ako, Pat, mas importante sa akin masalba ang ekonomiya eh. Yan na lang, isalba na lang ang ekonomiya kaysa sarili niya. Pero parang walang pakialam, mga kababayan. Ligasiya niya, sira na. Wala nang legasiya Sira talaga. na. Unity, nawala. Build better more, wala. Wala, Peter Moore. BBM pa ang mga kababayan, no? Yung abbreviation. Ang kapal ng pagmumukha. Ang gandang-ganda siya sa kanyang sarili, mga kababayan. Build better more. Ay, Diyos ko Lord. Bangag better more. So kung titingnan mo, tapos itong discovery natin tungkol sa flood control projects at anomalya sa budget, so sunod-sunod, naaapektuhan ng ekonomiya. Ang akin, kung mahal mo ang bayan, kung mahal mo ang Pilipinas, Tao, ang bayan, ngayon ang lumalaban. sabi ka na ng katotohanan. It will free you, no? Whether it will be good or bad, let history be the judge. Because right now, galing tayo sa Pasko. Usually, ang retail sa Pasko, ang tindi. Taas. Usually, ang ating mga entrepreneurs, malaki ang kita. Nakita natin, nung nakaraang Pasko, lahat ng Pilipino, hinahawakan nila ang kanilang cash. At ngayong Enero, tumutupi sila sa kanilang blanket, no? Sa kanilang kumot. Dahil hindi nga natin nalalaman anong mangyayari. Ang barometro natin, ang US dollar sa peso. Wala na. Malapit na Tapos sasabihin lang mga kababayan, kaya lang naman tumaas ang peso, ang dollar dahil mataas talaga ang dollar. Hindi naman ibig sabihin na mahina ang piso. Mataas ang talaga mga kababayan ang dollar. The peso is weak because the dollar is strong. So nga. reach sa 60. So, kung ako yung ordinaryong tao, ano ang wish? Ang gusto lang naman nila ang Ma-resign. Pangulo magsabi ng katotohanan. Yun lang. Now, can you rescue your administration? The answer there. Probably by having a good work ethic, by really, truly ang tanging paraan para ma-redeem niya kanyang sarili, mag-resign na siya, pakulong niya sarili niya, papalakpak pa tayo niyan. Standing ovation. Getting into the age-old problems of the Philippine economy. But 3 years is short. Yeah. Short. Nung galing tayo sa election na hindi niya napanalo. Noon, may question ka rin sa pagkakas. Yung sa Yung pondo yun. Diba? Yung sa 2025 election, mga kababayan, a devastation, mga kababayan. Sa mga bangag. Talagang, kung wala sigurong parang smart magic nun, mga kababayan, itlog yun sila ba? Klarong-klaro, mga kababayan, na mayroong hocus-pocus doon sa nangyaring 2025 election. And then ito. So, talagang padaos-os. Daos-os. Sinasabi doon sa mga kaibigan ko dyan sa PCO, palitan nyo si Claire. Palitan. Palitan. Dahil sinungaling, mga kababayan. Sinungaling. Oo, hindi nakakatulong sa institusyon ng Pangulo. Nakakahiya. Tapos mo na siya, gawin mo na siyang attack dog. Huwag mo lang siyang gawing Soldado kasi, mga kababayan, tayo ang nagpapasahod sa gunggong na yan. Tapos, grabe ang mga kababayan, twisting, blatant na
pagsisinungaling at twisting, mga Pero kababayan. wala sa podium ka, nandun ang silang Malacanang. Puro atake, mga kababayan, lalong-lalo na kay VP Sara, puro atake. Hindi ba niya alam, mga kababayan, na ang Vice President is a part of the government? Okay na sana kung sasabihin niya yun outside sa podium niya as bayaran, paid by the government. Binabayaran ka para manira sa Vice President? Kapal ng mukha mo, Castro. And you dish out this kind of narratives. Meron kaming ginawang study. Is there a direct correlation mula nung naging spoke si Yusek Claire Castro? There is a direct correlation. Every time she speaks there, people are mad. Oh, mad. Every Talaga. time she testify and defends the president, people get mad. Every time the default narrative is Duterte, people get riled up. So, how do Tapos, puro panira kay, mga kababayan, kay VP Sara talaga. you now break that? Pareho kayong communicators. How do you now break from that mold? Na gusto ng presidente to reach out. Ang presidente mag-a-announce tungkol sa mga programa na existing man. Di ba? So, it's really an administration in crisis. Nako. So parang na-agit yung mga tao pag nakikita si Yusek Claire. Imbis na maging kalma, 'di ba? Imbis na maging informative, straight to the point, 'di ba? Mas na-agit sila siguro dahil sa Agitate, demeanor rin po ni Yusek Claire kasi defensive Oh. parati po yung kanyang Hindi defensive, offensive. posisyon, no? Offensive. Kasi nga talagang pinagtatanggol niya. Foul-mouthed. yung Malacanang. That's my take lang. Oo, okay. Ang role kasi ng spokes is to reach out to tell the public the programs, the Yes. project, the policies that the president is pursuing, updating the public on what government is doing. Role niya. It's a bridge to the public. But if you are acting this way and your words, the tonality and the words being used, pareho kayong communicator. Alam din yun. Huwag kayo nagsabi ng kung ano-ano na na-agitate. At ng science dyan, na may measure mo, pag sinabi yung salita, nag-i-spike. Sinabi na, kwan lang, normal, ganyan, or nag-a-agree, nag-i-spike. So, there are ways to check how a spokes is effective. And that is already available in the country. Correct. Okay, ma'am. So sa tingin niyo po, ito, sumahin na lang po natin, wala na po ba pag-asa si Pangulo Marcos nga na maisalba po yung Wala na! 2 years niya? Wala Sabi na. po, kailangan mag-sorry siya. 'Di ba? Pero the fact Hoy, na hindi. binuksan po Kahit ito, pa sinimulan mag-sorry po pa ng siya. investigasyon, hindi po ba na... Ay, ikulong niya sarili niya. Oh, yan lang ang pag-asa na masalba ng sarili niya. Ikulong niya. Hindi lang sarili ang mga kababayan. Masasalba niya kundi ang buong Pilipinas Pwede pa. natin siyang bigyan ng kahit konting benefit of the doubt na talagang hindi alam kung gaano kalawak yung korupsyon na nangyayari sa ilalim niya o sa mga kaalyado niya. Given these circumstances, papaano po niya sa tingin nyo, ano yung talagang hakbangin? Bukod sa pagsasabi niya na, I'm sorry, parang yung kay PGMA lang dahil. Sorry. I'm sorry, bangag. Diyos ko, Lord. Sorry, pangagva. Kakahiya. Sorry, no? Bukod po sa ganyan, ano pa po yung sa tingin nyo bilang isang analista at dati nga pong nagtrabaho sa gobyerno, ang pinakamaganda gawin ngayon ng presidente? Mag-resign. Well, ang tao naghahanap ng big fish na makulong. Tingin ko yun yung number one. 48% believe that the president is involved. 78% believe that both the president and the speaker were involved. So may mga ganun kaming tanong just to measure the pulse of the people kung nasan ka. And then, pag merong malaking isda na nakulong, I don't know if he can jumpstart his Build Better More. Na wala na. That is multiplier effect. Wala. Ngayon, mga kababayan, 2026 budget, wala nga Build Better More. So kung hahabulin niya, mga kababayan, para pa sa 2027. Sige, example, mayroon siyang budget sa 2027 Build Better More. Hindi yan
matatapos in 1 year. 2028, aalis na siya. Wala na talaga. Zero. May expansion sa ekonomiya pag ang gobyerno ang nagpam-prime. So, how can you do that in fiscal year 2026 budget? There are several now conditions to the release of the funds. So, Release of the funds. Funds? Funds. And then there is talk of 9 cabinet members being reshuffled. So, Kailan yan? I don't know. The timing, I guess, is very important because you have to start counting from June 2028 backwards. Para ito ang gusto kong ma-achieve, ano ang gagawin ko? Diba? Well, the anti-dynasty, let's listen to that. The reform in the electoral system kasi dadating yung election. There is the BARM election which is so messy Yes. Oo. because of national government. Correct. Oo. Diba? Dahil din kay Bangag. O kaya Messi. Yeah. There are so many things that are happening na you don't feel, asan ang Pangulo dito? Alam ba ni Pangulo ito? O yung mga tikuhan lang niya ang The absent gumagalaw? president. Oo. Miss Malu, sabi mo nga, no, naghihintay lang ang publiko na mag-sorry. Pero kung sakali man, na alam naman natin the chances of that is close to Uy, no. Hindi sapat ang sorry. Lumayas na siya. nil. Di ba? Wala pa akong nakikitang presidente. First, walang aamin. Hanggang ngayon, wala pa rin umaamin na sila may sala. So, much more to say sorry. But let's say, hypothetically, he does say sorry. Isn't that cause for impeachment? Pag siya ay umamin, oo, talaga, nagnakaw ako, pinirmahan ko yan, alam ko, may kickback ako, or whatever reason. Hindi ba yung basihan na pwede po siyang ma-impeach na talagang tuluyan na siyang mawawala bilang Well, presidente? that is what the Constitution provides. That is our only way. Hindi siya magre-resign, ayaw naman natin ng removal, Gusto namin na removal via impeachment. dahil lalong mahirap sa ekonomiya. The only Via recourse impeachment. is really the impeachment. And Removal din na, removal pa rin mga kababayan ang impeachment. Pero kung sasabihin natin ko dito, careful tayo sa pagsasalita ng ganyan ha. Ayaw namin ma-incite into sedition. Kaya, dadaan na natin sa, sa impeachment or resignation. and Pero alam nyo, we have the same, mga kababayan, gusto. Para tayo ng gusto. but if you look at the terrain, you have the House of Representatives controlled by him. If you Ito mga kababayan, ngiwi na ng ngiwi, no? at the Lord. Committee on Justice headed by Congresswoman Tatahiya na. Beatrix Luistro. Luis Ro, yes. Very No, close isa to pa yung Speaker animal Martin, na yan. Romualdez. And if you look at the 39 men and women committee, walang opposition na kaya lumusot doon. Because the opposition, the minority is represented by Ridon, Ay, Diyos ko lang, si Coque. Pelago, and another Ay, nako, one. They are ay, nako. all, pro-administration. Ito, Lord. I think po ang pinaka-realistic na pag-apologize ng Pangulo is not, I'm sorry because Bakit I did this. mag-apolo- I'm sorry. Huwag nyo na i-insist nga nag-apologize. Hindi yan nag-apologize. Never. Hindi sapat din ang apology, mga kababayan, para sa ginawa ni Ngagva. for my allies. Kaya ito, iaalay ko itong Iaalay malaking ko. balyena. Oo. Si Bong Revilla, inalay, mga kababayan, para at least mayroon daw napakulong na na politician. Ay, nakwa. Sa tingin niyo po, sabi niyo nga, yun yung paraan ngayon, yung pinaka-konkretong paraan. Sino po sa tingin niyo po ang pinakamalaking balyena? Pangalanan na po natin, kaya ba? Ay, si Marcos mismo, ang pinakamalaking balyena, mga kababayan. Sina Romualdez, yung mga bagoong Pilipinas. Si Speaker Martin Romualdez. Oo. Yan ang mga balyena. Sa Aldico. Katawan pa lang, mga kababayan, balyena na. Marcos. Oh, Marcos, Sado. At si Bangag mismo, mga kababayan, the balyena. Marami pa yan. Marami pa yan. Lalo na tingnan nyo kung nasaan nakapark. Nasabi ni Congressman Toby Chanco, yun nga lang i-release lang yung small committee yung listahan ng proponents. Alam mo kung saan nakapark. Alam mo kung sinong sinagasaan. Doon pa lang, dalawang yon. Get all those legislators. What can we do? Our democracy is fragile, no? Fragile? In the process,
the 318 members of the House of Representatives, liliit yun. But it has to start somewhere. Hindi pwedeng hearing ng hearing. Hindi pwedeng Hearing ng hearing, isang mga gulo. kababayan, budol ng budol. Yeah. Yung dalawa, si Sandro at saka si Speaker Martin, nag-ICC. ICI! Nalito na tuloy siya mga kababayan dahil ang daming mga bagong mga sisi-sisi. Ang ICI daw, nandun na daw sa ICU mga kababayan. Ang ICC, tapos si PRRD na ICU din daw. Anong mga, Diyos ko Lord? Hindi naman nila inopen sa public. So hindi na alam kung ano nangyari. Pag tingnan mo ang Ilocos Norte, yun yung issue ko dun sa top 15 contractors. Tingnan natin ang Ilocos Norte at ang Leyte. Buksan natin. Sa Leyte, there are 66 Sa Ilocos Norte, ang dami daw mga palyadong project mga kababayan. contractors doing so many projects. Wow. Ano yung metro? Ibang factor? Sa amin, for so long as the paper trail is there, all advocates are able to understand and piece these things together. But the paper trail, sa kanila, the money trail rather. Oo. So, Miss Malu, itong natin, nakikita nyo ba hanggang sa 2028, between now and 2028, ididribble na lang ito? Kasi parang Yes! hahayaan na lang. Sige, ididribble. tingnan natin, magsarswelahan na lang tayo para at least may masabi na may ginagawa. Para Tapos, mema papabayaan lang. na lang kasi yung Pilipino, madaling makalimot. Hindi kami nakakalimot na. Dadalhin namin at ito mga kababayan, itong puot natin dito sa Bangag Administration. Dadalhin namin hanggang hukay. Di ba? Parang, ang tagal-tagal na natin yan. Tapos ito ngayong ombudsman Talagang itong ginawa ni Bangag mga kababayan, walang kapatawaran itong ginawa sa Pilipinas. natin sinasabi na kailangan may case build up, dapat malakas ang ang kaso para hindi masayang yung ating pagsusuri sa kanila. Paano po ito matatapos sa 2028? Sa tingin ninyo? Matatapos Kung ito exit kung lang makulong natin, na. Malabo talaga mag-sorry, pero anong gagawin na lang ng presidente to save face? Wala na siya, hindi na masasalba. This is going to be a lame duck administration with Oo. president, di ba? Secondly, hindi yung election results ng 2025 hindi nakalimot ang tao dahil may residual impact nung pagkaka-surrender kay Presidente Duterte sa The Hague. The Hague, oo. Naging rallying point yun. So sa 2028, if they will not, do what morally, yung moral ascendancy, if they will not go through that direction, the voters will be mad and they will vote accordingly. So, any anointment from this administration Negative na nga mga kababayan, di ba? Negative man. will be a kiss of death. Yes. Oo. So, the strongest contender At least, Sara Lola. Duterte. Miss Malu. Natural. Ay, sino pa ba? Wala nang iba. The numbers show in terms of approval and trust. Oo. Despite yung mga, syempre, yung demolition jobs laban sa kanya, patuloy pa rin, no? Bagsak na bagsak yung sa presidente, yung kay VP Sara, unting bababa, pero mas mataas pa rin, steady pa rin. Oo. So ito po, mapunta po tayo kay VP Sara, no? Dahil nire-revisa nga po ngayon sa Kamara de Representantes yung impeachment complaint laban naman sa kanya. Sabi naman po, ano po masasabi niyo sa kanyang pahayag na pera-pera lang daw yan? Oo nga. Kaya nga, ang laki ng gastos nila mga kababayan dati sa impeachment ni VP Inday. Ginagamit pa ang budget mga kababayan for later release. Ganyan. Well, kasi nakita natin yan. Siguro reaction yun doon sa pagpapirma na nangyari doon sa first impeachment laban sa kanya. Kinulong sa kwarto, iniwan ang cellphone, hindi pinakita yung complaint, pumirma ka. At may pangako sa iyong projects. Kaya nga nagkagulo. Kasi, yan graft and corruption yan mga kababayan. Kung pagdating kay Sara, iimbestigahan niya yan, kung presidente na siya, lahat ng yung mga tumanggap mga kababayan, yung nag-bribe, posible yung makulong. Ito yung flood control because of that. Kaya rin kagulo doon sa ayuda. Kasi yung ayuda, pinondohan
ang eleksyon. Ayuda, ayuda, ayuda! Prof, do you think the impeachment complaint versus VP Sara this time around would prosper given the numbers now and the political nalabo. terrain that's happened, you know? Pati na nga yung mga kababayan, sina Abante, nagsasabi na malabo na daw. Oh, how come naka-prosper pa? That changed during the past year. Ricky, if it will be the same charges, I think their team is well prepared. Hindi totoo yung natuwa siya na na-cancel kasi handa na sila, even the witnesses. Gusto nga niya ng bloodbath eh. Kaso nga lang mga kababayan, hindi naman niya mauutusan ang kanyang mga legal mga kababayan, mga legal team sa kanilang mga strategy. Dahil kaya nga siya kumuha ng legal team para humanda sa impeachment. Understand we're already called and notified. So if there will be another impeachment on Vice President, I think she will gladly, so that once and for all, she is able to tell the nation anong nangyari. Oo. Anong nangyari? Ito po impeachment case na hinain laban sa kanya. Ito ba ay sarsuela? Pati yung Ay, kapatid niya, sinasabi niya, parang Ano alam pa rin ba? natin na lang to. Drama-rama. Sige po, your thoughts po, Miss Malu. Ganda yung kaninang ang umpisa natin, Sarsuela, mukhang mag-e-end tayo sa Sarsuela. Oo. Yung pagkakail nitong si Attorney De Jesus, 4 na pahina. Walang evidence, walang annexes, in-endorse ng isang congressman ng party list, dating chief of staff ni Congressman Abet Garcia ng Bataan, si Dinsay. No? Pag tiningnan mo yung party list na yon, ang founders nun, yung congressman at isang asawa ng congressman ng taga Marinduque. Pag tiningnan mo yung saan nanggaling ang boto, ang boto galing lamang sa Bataan at Marinduque. Saan galing ang boto? Alam mo na yung politika na nangyari. Ang problema dyan sa impeachment ni De Jesus na isang lawyer, dati daw naging lawyer yan ni Palaka. muntik ng lawyer Muntik na, oh. ng Mayroong connection mga kababayan. First Lady laban kay Mayroong Glenn Chong. connection. Pero hindi natuloy yung kaso. So, kinokorek ko yung mga information out there. Hindi Oh, si Erisi kasi mga kababayan inunahan niya ng naging lawyer daw. Pero may connection kay Lisa. Hindi natuloy nga lang. natuloy ang kaso. Muntik nang siya ang maging lawyer. Okay? And then, hindi siya sumusunod dun sa batayan na linatag ng Supreme Court sa desisyon ukol sa Oh, impeachment. ang substance mga kababayan kulang tapos ang mga ebidensya niya news clipping Ni lang. Sara Duterte. Which is, kailangan kumpleto, kailangan ang evidence nandoon, hindi yung nag-fish ka ng evidence. Kasi nung final yan, walang attachment. So lahat ay paano yan? Sinong magkakawa ng evidence? So tama, ako'y nag-agree sa sinabi ni Senator Amy Marcos na talagang preemptive yun para may yung 1-year ban. Ayun. Oo. Pero kung titingnan natin itong guidepost ang sinabi ng Supreme Court na kailangan magkaroon ng hearing sa House, hindi na pwede yung fast break, di ba? Na kailangan ang respondent binibigyan ng kopya at sinasabi anong mga charges ko sa'yo at kailangan ang respondent ay sumagot. Yeah. Technically, because of that ruling by the Supreme Court, there will Because be of a the hearing in the ruling in House the of Supreme Representatives. Court. Ang crucial dyan, may magfa-file pa bang iba? Kasi pag magfa-file pa ng iba, doon pumapasok yung when is initiation made. Initiation is made once all these complaints are placed in the order of business and are read in plenary. On the floor. Yeah. Oo. And then there is a referral. Ganun kadetalye ang Korte Suprema. Oo. So, dapat sa pagbubukas, magbubukas yan sa January 26, makikita natin sa order of business. Kung may mag-file pang iba, pag nasa order of business yon tapos ire-refer sa committee ni Luistro. Justice, oo. Luistro, At animal. nasa sa kanila, i-consolidate ba, i-dismiss ba? Kasi dati yung rule,
may substance and form. Yes. Hindi pa na-incorporate ng House of Representatives ang guidelines na binigay ng Supreme Court. So that is a procedural problem that needs to be addressed as fast as possible. So we will see no kung magpo-prosper nga, pero parang the way you sound Professor Malu, parang mahina mahina. Sabi mo nga 4 pages lang. Oo. Tapos Walang ebidensya. Walang ebidensya. Walang annexes. So parang waste of time lang 'yan kung Waste of magkakalangan pa time. ng Kongreso. Siguro, Papi, isa na lang bago natin let go because makakasama po natin, actually nasa linya na po ng telepono ngayon si Congressman Leviste. Pagkatapos po ninyo ay makakasama naman natin siya. Ano pong thoughts nyo na hindi tinatanggap yung kanyang Cabral files dito sa hearing? Alam mo, wag nating sisihin si Congressman Leviste sa pagiging enterprising to get into the bottom of things. Ganun din ang aking pananaw kay Congressman Kiko Barsaga. May mga batang legislators na tumatayo, nakikipaglaban. Ang sabi ng mga veterano, Sila pa ang pinaparusahan. alam ang proseso, dapat tumahimik muna sila bago sila magsalita. Ang punto ko doon, nakikita mo na ang sistema, ganon. Hihintay mo pang malulun ka sa sistema. Diba? Correct. Ako, sumasaluto ako kay Congressman Leviste kasi yung biro mo buong tapang na ilalabas. Ang akin lamang, yung pagpe-present ng dokumento, wag mong gawing dump. Dinadump sa taong bayan eh. You need to guide the people. You need to dissect it by district. You need to present it visually. Ito pala ang nangyari. Pero galit na ang tao. Ay lalo magagalit ang tao pag nakita, naku sa distrito ko pala ganito ang nangyari. Diba? At saka Ricky, may effort na at the ground level by district, may mga ilang citizens. Ang tinitingnan na yung mga projects. Tumugma yung Goose Project eh. Dati 800 something, naging 300 something, naging 421, paiba-iba. Kasi daw yung Coordinates. Yan, yung coordinates mali-mali. O edi mali, edi taong bayan na lang ang pupunta at magtitingin. Which happened in Surigao, I think Surigao Sur, where the citizens filed a case against Congressman Momo. Citizens na ang nagbubuhat kasi nga ang tagal. Galit na. Correct. Galit na talaga. Correct. 206 to 110 days from the time mahiya naman kayo was Correct. Isang taon na. Sa July. Nako, Professor Malu, very interesting. Babalik po kayo kasi nga alam natin po, mahaba pa ito. Kanina mga kababayan sa umpisa, sinabihang ang taba ng utak. Kinabahan tayo doon. Akala natin sinabi ang taba ni Malu. Ang taba pala daw ng utak, sabi ng reporter mga kababayan. Ang taba kasi ng utak mo, Madam Malu. Delikado yung sinabi mo sa border, dangerously close to Alam mo na. So, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.